Ang simoy ng hangin sa gabi ay humahaplos sa aking balat, malamig at malalim. Naglalakad ako sa madilim na kalsada. Ang bawat hakbang ay may bigat na parang baon sa lupa. Sa aking bisig, mahigpit kong hawak ang 7 taong gulang kong anak na si Carlo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa lamig at gutom. Ang amoy ng sampagita ay kumakapit sa aking damit. Paalala ng isang araw na puno ng pagod at kaunting benta. Ma, gutom na po ako. Bulong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Konting tiis pa anak. Malapit na tayo sa bahay. Ang bahay, isang barong-barong, nagawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ay hindi maituturing na kanlungan. Ngunit yun lang ang mayroon kami. Ang mga alaala ng aking asawa ay sariwa pa rin sa aking isip. 5 taon na ang nakalipas nang kunin siya ng sakit. Iniwan kaming dalawa ni Carlo na lumalaban sa mundong to. Kung buhay lang sana siya, hindi kami maghihirap ng ganito. Hindi ko kailangang lumapit sa mga kamag-anak na ang tingin sa amin ay basura. Ang desisyon kong humingi ng tulong mula sa kanila ay huli na. Ubos na ang aking ipon at ang bentaan ng sampagita ay hindi sapat para sa pangaraw-araw na pagkain at gamot ni Carlo. Ang kanyang ubo ay lumalala at ang kanyang lagnat ay bumabalik-balik. Aling Griselda, saan ka pupunta? Tanong ng isang kapitbahay, si Manang. Habang naglalakad ako, kinabukasan, patungo sa bahay ng aking pinsan, si Lorna. Susubukan kong humingi ng tulong kay Lorna. Sagot ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig sa hiya. Nako, Griselda, huwag ka nang umasa. Alam mo naman ang mga yan. Umiiling si Manang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Ang bahay ni Lorna ay isang mansyon. May mataas na pader at malaking gate na gawa sa bakal. Ang hardin ay puno ng mga mamahaling halaman at ang amoy ng sariwang lupa ay naghahalo sa pabango ng mga bulaklak. Pinindot ko ang doorbell. Ang tunog nito ay tila kulog sa katahimikan ng umaga. Isang matandang katulong ang nagbukas ng gate. Ano po ang kailangan nyo? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay bumaba sa aking lumang damit. Nandyan ba si Lorna? Ako si Griselda, pinsan niya. Nagbago ang ekspresyon ng katulong. Sandali. Ikinandado niya muli ang gate. Iniwan akong nakatayo sa labas ng parang pulubi. Ilang minutong lumipas bago bumalik ang katulong kasama si Lorna. Nakasuot siya ng mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos. At ang kanyang mga daliri ay punong-puno ng gintong singsing. Sa likod niya, nakatayo si Jenna, isa pang pinsan, na may parehong aroganteng tingin. Griselda, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lorna. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng pagdududa. Walang bakas ng pagbati. Lorna, Jenna, kailangan ko lang sana ng kaunting tulong. Simula ko. Ang aking mga kamay ay pinaglalaruan ang laylayan ng aking damit. Si Carlo kasi may sakit. At kulang ang kinikita ko sa pagtitinda ng sampagita. Nagkatinginan sila ni Jenna at pagkatapos ay nagtawanan. Isang mapait na tawa na tumago sa aking puso. Tulong? Ikaw, Griselda? Hindi ka pa rin ba natuto? Tumawa si Jenna. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Sampagita? Sa panahon ngayon, yan pa rin ang hanap buhay mo? Hindi naman sa hindi ako nagsisikap. Depensa ko. Ang init ay umakyat sa aking pisngi. Ginagawa ko naman ang lahat para kay Carlo. Ngumiti si Lorna. Ngunit walang init ang ngiti niya. Griselda, sa totoo lang, nakakahiya ka. Wala kang kwenta.
Hindi ka man lang nag-iisip ng paraan para umasenso. Yan bang itinuro ng asawa mo ang maging tamad? Hindi tamad ang asawa ko. At hindi rin ako tamad. Tumaas ang aking boses. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa aking dibdib. Kung hindi ka tamad, bakit ka nagmamakaawa dito? Tanong ni Jenna. Lumapit siya sa gate. Maghanap buhay ka ng disente. Hindi yung umaasa ka sa awa ng iba. Hindi ka naman namin obligasyon. Pero kamag-anak niyo ako. Humihingi lang naman ako ng konting tulong. Bulong ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Kamag-anak? At anong silbi ng pagiging kamag-anak mo sa amin? Pabigat ka lang, wala kang kwenta. Alam mo, Criselda, ang mga taong katulad mo, ang dahilan kung bakit walang asenso ang Pilipinas. Puro reklamo, walang gawa. Nagtawa si Lorna at Jenna. Ang tunog ay parang latigo na humahampas sa aking dignidad. Umalis ka na. Wala kaming maibibigay sa'yo. Utos ni Lorna. Ang kanyang tinig ay halos malamig. At huwag ka nang bumalik pa dito. Kayo, baka wala kayong puso. Kung ano-ano pang sinabi niyo sa akin, hindi niyo naman pala ako tutulungan. Sigaw ko. Ang luha ko ay nagsimulang umagos sa aking mga mata. Balang araw, magbabago ang lahat. Makikita niyo. Yan ang sinasabi ng mga talunan, Criselda. Tawa ni Jenna. Sige, mangarap ka. Habang kami patuloy na yumayaman. Tinalikuran ko sila. Ang aking puso ay puno ng galit at sakit. Ang bawat akbang papalayo sa kanilang mansyon ay nagdadala ng mas malalim na sugat sa aking kaluluwa. Ang kanilang mga salita ay tumatak sa aking isip, paulit-ulit na bumubulong. Walang kwenta, tamad, pabigat. Niyakap ko si Carlo ng gabing yon. Ang kanyang lagnat ay mataas. Ang mga salita ni Lorna at Jenna ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Hindi ako sumuko. Hindi kami magiging pabigat. Kailangan kong patunayan sa kanila at sa aking sarili na mali sila. Anak, gagaling ka. Bulong ko sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kisame. Aasenso tayo. Hindi na tayo manghihingi ng tulong sa kanila. Hindi na. Kinabukasan, maaga akong gumising. Tiningnan ko ang natutulog na si Carlo. Ang kanyang hininga ay mabigat. Kailangan ko ng mas maraming pera. Kailangan ko ng mas magandang trabaho. Criselda, kumusta ang paghingi mo ng tulong? Tanong ni Manang kinabukasan. Umiling ako. Ang aking bibig ay nakatikom. Hindi na mahalaga, Manang. Kailangan ko lang ng trabaho kahit ano. Naku, Criselda, may balita ako sa'yo. May naghahanap ng kasambahay sa Pampanga. Malaki raw ang sweldo. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa akin. Salamat, Manang. Pupuntahan ko yan. Hindi naging madali ang pag-alis. Ibinanta ko ang ilan naming damit, gamit, at sa tulong ni Manang, nakahanap kami ng bahay na matitirhan ni Carlo habang ako ay nagtatrabaho. Ang paalam sa kanya ay isa sa pinakamahirap na sandali sa aking buhay. Ma, uuwi ka po kaagad? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Oo, anak. Babalik ako. At pagbalik ko, hindi na tayo maghihirap. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pinilit na pigilin ang aking mga luha. Mag-aaral ka ng mabuti ha, at maging malakas ka. Opo, ma. Lumipas ang mga taon. Ang pagiging kasambahay sa Pampanga ay naging simula ng aking pagbabago. Nag-ipon ako ng bawat sentimo. At sa gabi, nag-aaral ako ng mga libro na nakikita ko sa bahay ng aking amo. Natuto ako tungkol sa negosyo, sa pag-invest at sa tamang paghawak ng pera. Ang aking amo, si Aling Elena, ay mabait. Nakita niya ang aking sipag at determinasyon. Criselda, bakit hindi mo subukan magnegosyo? Sabi niya isang araw. Mayroon akong kaunting pera na pwede mong gamitin bilang puhunan. Nagulat ako. Talaga po? Oo, nakita ko ang sipag mo. At ang anak mo, kailangan mo siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Iyon ang simula ng lahat.
Nagtayo ako ng maliit na tindahan ng mga gulay at prutas. Sa una mahirap, ngunit sa aking sipag at sa tulong ni Aling Elena, unti-unti itong lumago. Mula sa tindahan, naging wholesaler ako. Pagkatapos nagtayo ako ng sarili kong farm. Sa loob ng 5 taon, ang Criselda's Fresh Product ay naging isang malaking kumpanya. Si Carlo ay lumaki na, isang matalinong binata na nag-aaral sa isang magarang universidad na may scholarship sa negosyo. Ang aking mga kamay na dati amoy sampagita ay ngayon ay amoy ng lupa at pera. Ma, ang dami nating order ngayon, sabi ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa laptop. Siya na ang nagmamanage ng aming online sales. Mabuti yan, anak. Ngumiti ako. Ang aming bahay ay hindi na barong-barong. Isang malaking bahay na may hardin at swimming pool. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili kaming simple. Isang araw, habang nagbabasa ako ng balita sa telepono, nakita ko ang isang artikulo tungkol sa isang charity event. Ang mga pangalan ng organizer ay pamilyar, Lorna at Jenna. Bigla kong naalala ang kanilang mga salita, ang kanilang paghamak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Carlo, may pupuntahan tayo, sabi ko sa kanya. Saan po, ma? Sa Maynila, may kailangan akong makita. Ang pagdating namin sa Maynila ay hindi nagtagal. Nagrenta ako ng isang mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Hindi kalayuan sa bahay ni Lorna. Gusto kong maging malapit, ngunit hindi masyadong malapit. Isang araw habang nagmamaneho ako patungo sa aming bagong office, nakita ko si Lorna at Jenna sa isang coffee shop. Nagmamadali akong bumaba ng sasakyan. Ang aking puso ay bumibilis. Lumapit ako sa kanila. Ang aking mukha ay kalmado. Criselda? Gulat na tanong ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Halos hindi niya ako makilala. Ang aking damit ay mamahalin. Ang aking buhok ay maayos at ang aking kutis ay makinis. Kumusta na kayo, mga pinsan? Ngumiti ako. Ang aking boses ay malumanay. Criselda, ikaw nga, sigaw ni Jenna. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa aking mamahaling bag. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba dapat nagtitinda ng sampagita? Tumawa ako. Matagal na yon, Jenna. May iba na akong ginagawa ngayon. Nako, baka naman nakakuha ka ng mayamang amo. Bulong ni Lorna at Jenna. Ngunit sapat ang lakas para marinig ko. Mas mabuti pa kung umupo kayo, sabi ko. Ang aking ngiti ay lumawak. Marami tayong pag-uusapan. Sa sumunod na ilang linggo, nagpakita ako sa kanila ng paulit-ulit sa mga restaurant, sa mga mall, at sa mga social events. Bawat pagkakita nila sa akin ay nagdudulot ng gulat at pagtataka. Hindi nila maintindihan kung paano ako nagbago. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lorna. Criselda, narito kami sa inyong address, ngunit hindi namin makita ang bahay mo. Sigurado ka bang ito ang ibinigay mong address? Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Oo, Lorna, yan ang address. Baka naligaw lang kayo. Ang bahay ko ay kulay puti, may malaking gate at fountain sa harap. Fountain? Criselda, ano kalokohan to? Tumawa si Jenna sa background. Halika lang, Lorna. Nasa loob na ako. Ilang minutong lumipas at nakita ko ang kotse ni Lorna na pumasok sa aming gate. Si Lorna at Jenna ay bumaba mula sa sasakyan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Tiningnan nila ang mansyon, ang malaking hardin, at ang aming mamahaling kotse. Criselda, kanino tong bahay na to? Tanong ni Lorna. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa akin, sagot ko. Ang aking mukha ay kalmado. Halika, pumasok kayo. Pumasok sila sa loob, ang kanilang mga mata ay lumilibot sa bawat sulok ng bahay. Ang aming living room ay malaki, may mamahaling kasangkapan at mga paintings. Ma, dumating na pala sila, sabi ni Carlo, na bumaba mula sa hagdan.
Siya ay nakasuot ng pang-opisina at ang kanyang tindig ay matikas. Carlo, ikaw na ba yan? Gulat na tanong ni Jenna. Halos hindi makapaniwala. Kumusta na po kayo, Tita Lorna? Tita Jenna? Bati ni Carlo. Ang kanyang boses ay magalang. Anak, ipagtimpla mo sila ng kape. Utos ko kay Carlo. Umupo sila sa sala at ang katahimikan ay bumalot sa amin. Hindi sila makapagsalita. Criselda, paano? Paano nangyari to? Tanong ni Lorna. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sipag at tiyaga, Lorna. Sagot ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya. At sa pagtitiwala sa sarili. Pero, ang pagtitinda ng sampagita? Tanong ni Jenna. Naging puhunan ko yon sa simula. Ngayon, mayroon na kaming Criselda's fresh product. Isa kami sa pinakamalaking supplier ng gulay at prutas sa Luzon. Nagulat sila. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Nako Criselda, bakit hindi mo sinabi? Sana pala nakatulong kami sa'yo. Sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nakatulong na kayo. Ngumiti ako. Ang mga sinabi niyo noon, yun ang nagbigay sa akin ng lakas para magsikap. Ang paghamak niyo, ang pagtawag niyo sa akin ng walang kwenta, ang pagtanggi niyo sa akin ng tulong, yun ang nagtulak sa akin para patunayan na mali kayo. Criselda, patawarin mo kami. Sabi ni Jenna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napakasama namin noon. Hindi na natin kailangan pag-usapan yan. Ang mahalaga, natuto ako. At kayo, sana natuto rin kayo. Sagot ko. Nag-aalangan silang tumayo. Criselda, Carlo, sana mapatawad niyo kami. Matagal na naming pinatawad ang inyong mga salita, tita. Sagot ni Carlo. Ang kanyang tinig ay matatag. Ang importante ay yung ngayon. Sige, alis na kami. Maraming salamat sa kape. Sabi ni Lorna. Hinayaan ko silang umalis, hindi ko sila hinabol. Hindi ko sila hinusgahan. Ang mahalaga ay ang kapayapaan sa aming puso. Ma, bakit hindi mo sila binigyan ng leksyon? Tanong ni Carlo, matapos silang umalis. Ngumiti ako sa kanya. Anak, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagpapatawad. At ang pinakamagandang leksyon ay ang pagpapakita sa kanila na kaya natin. Hindi natin kailangan maging masama para patunayan ang ating halaga. Pero ma, paano kung bumalik sila at humingi ng tulong? Kung mangyari yon, Carlo, hindi natin sila tatanggihan. Dahil hindi tayo tulad nila. Tiningnan ko ang hardin, ang mga bulaklak ay sariwa at makulay. Ang aking buhay ay parang mga bulaklak na ngayon. Puno ng kulay at pag-asa. Ang nakaraan ay naiwan na isang paalala kung gaano kami kalayo narating. Ang amoy ng sampagita ay matagal nang nawala. Napalitan ng amoy ng sariwang lupa at tagumpay. At sa wakas, nahanap ko ang kapayapaan. Hindi sa paghihiganti tungkol sa pagpapatawad at pagmamahal. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang inang nagtagumpay sa kabila ng lahat. At ang pinakamahalaga, ang aming tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi sa pagiging mabuting tao. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.